bayan. Sige po. Ano ba sabihin? Ano po yung mga di mo makakalimutang pangyayari sa tuwing ko po nagsisimba dyan sa ano? Ay kasi alam mo, yun sa simbahan, pag ano yan ay, kami mo nagsisimba, kung ikaw ay talagang ang deboto mo ay talaga sa simbahan, talagang yung ikaw ay laging ano sa kanila. Lagi kang magdadasal, yung mga obligasyon mo ay dapat may katulad sa mga asosasyon. Katulad ko, maraming asosasyon na inaaliban. Sa CUM, Sacred Heart, lagi akong ano yun ay lagi akong mga kaano din sa kanila. Lagi akong sekretary ng Sacred Heart, ilang taon. Kung ikukumpara po ninyo, ano po ang pagkakaiba ng mga kabataan ngayon at kabataan noon sa paglilingkod? Malaking kaibahan. Kasi noong unang panahon, ang mga bata, sila ay masunurin. Halimbawa, kung ano nga lang ng simbahan, nagdadasal sila, may mga ano sila dyan, katulad yung sa, ano yan ay, sa, Flores de Mayo, pag, Mayo, ang mga kabataan ang inikahit namin na magdasal. Ngayon, ang hirap na, katulad niya yung mga, mga high school na, hindi na namin maakit kayo. At ako, lagi pa rin ako kasi ngayon, pag mamayo, nahin akong palagi sa simbahan. Lagi din ako sa mga, naggagay din ako sa mga bata. Ay ngayon, hindi na namin naaakit ang mga kabataan, mga nag-high school. Yung katulad noon, kahit mga high school na namin. Ano pong mensahe para sa mga kabataan po para mahikayat nyo po ulit silang magsimba? Ano pong mensahe nyo? Ay, dapat sana ang mga kabataan maging masunurin. Katulad niyan, sa simbahan, inaalbang ng simbahan ang mga kabataan, magdasal. Ay ngayon, ang hirap na akitin ng mga bata. At sa amin nga, nag-ano kami ng mga youth. Yung mga asosasyon namin, dapat may mga youth. Kasi kami matatanda na. Ay, ibig sabihin ni Father, yung mga kami matatanda na, pag namatay kami, hindi mo na makakapalit. Sa pang-araw-araw na lang na ano yan. Kasi ako, madaling araw pa lang ako nasa simbahan na. Ano po yung mga sinusunod ninyo tuwing nagsisimba ng mga kabataan? Ano po mga kapit? Ano yun? Mga nagsisimba? Opo. Ay, kami, katulad ko, ako yung may ibang susunod na hinaanuhan. Pag Martes, ako yung nasa San Antonio. San Antonio ay, paano pa lang ako, pag anak ko pa lang sa panganay kong anak, ako yung nagsuotan ng San Antonio, kasi nahirapan ako mag-anak. Kaya, pag Martes lang yung mapinasuot noon. Pag Biyernes naman, meron kami uniform, yung violet siya, white ito. Pag Lunes naman yung mga San Jose, ganyan. Iba-iba naman. Ano pa ang mga natatandaan mo ng pagbabago ng simbahan ng Jesus? Ay, malaki ang pagbabago na simbahan yung mga matatanda. Ang hirap naman yung sa panahon na yan. Hindi katulad noon, aga pa yung nasimula yung matatandaan yan. Ngayon siguro, palibasa, matanda na, hirap sila. At saka yung talagang, sabi namin, marami ng pagbabago. Kasi sa mga matatanda, iba na ang kilos nila, hindi na katulad nila. Hindi talagang ang mga kabataan, ang mga mas matatanda mo. Iba ang pagdadamit-damit, ganyan, hindi mo na. Ang katulad ngayon, kahit nga ngayon ay mga nakashort, kaya naman kung isang mga nakaspaghetti, ganyan. Ay noon, hindi pwede ka mga damit ng ganyan. Eh, yung ano po yung pagbabago sa structure po ng Vincent? Yan po sa simbahan. Hindi po yung sa simbahan po yung structure po na may binago po o dinagdaga. Ay noong dati, nung una, ang pagmisa, yung misa ng pari, nung unang-una ako nagsisimba ka, nakatalikod ang pari sa tao, sa altar din sa nakaharap. Tapos, pag nag-ano yan ay,
nagsisermon, pero silang inaakit yan parang sabi ko, dito. Pero ganyan, eh, parang pugad. Nasaan pa sila dito. Ayun. Pero noong ano yan, tsaka noon, hindi maintindihan ang ano ng pag kasi ang sinasundan niya ay lapil. Hindi naintindihan ng tao. Pagkatapos noon, nagbago. Nag-ahlap sa tao. Ay nung una, ang salita nila ay ano yun pa rin. Mga salita pa rin ng lapil pa rin. Pero yung parang binago ng ano yan na kasi hindi nga maintindihan tapos sasabi ng parang. Kasi siyempre, yung mga tao, nagdadasal sila, kanya-kanya.